Yung Kulto-Kultura Podcast, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basihan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo eh. Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Kamusta ka na pare? yun, goods na. Goods, all goods. Sakto lang kasi kagabi may bagyo. Tapos brand out. So medyo nag-flashback nung huling interview eh. Buti na lang okay na ngayon. Okay na. Maganda na, Okay maganda na na ang panahon, maganda na ang internet. Okay na. Okay. Pero salamat GL. Salamat at pinagbigyan mo ako ng oras. Huling usap natin parang isang taon lumipas na rin eh, no? Oo. Medyo pinanood ko nga yung parang intro natin. Medyo review ko yung mga pinagsasabi ko. O, kamusta naman yung isang taon mo? Parang ang dami nangyari sa'yo. Siyempre sa battle rap, ang dami, di ba? Pero Yeah. kamusta ka naman bilang tao, pare? Okay naman. Parang yung yun nga, pinanood ko yung last interview tapos yun yung tanong mo kung ano yung plano ko sa next year, which is yung last year. Tapos parang sabi ko na siguro babattle ako dun sa end of the year, yung Beltaon. Pero hindi. Ganun yung sa parang hindi. Anong nag-decide sa'yo na parang gawin mo yung ginawa mo nitong 2025? Yung run mo na yan. Yung initially doon yung alter ego battle. So yun talaga yung pinaka-trip ko na subukan. So Teka. Para lang malinaw, no? So 2025, ilang battles ka? 6. Puta na 6, no? Okay, sige, simulan natin. Simulan natin doon sa alter ego. Okay, so sige. Okay, sige. So yun, after nung Ahon 14, yung after ng championship namin yun. So unang request ko kay Arik if ever gusto kong subukan yung alter ego. Okay. So most probably sa Cebu yun gaganapin sa Minefields. Ang kaso parang hindi ata logistically responsible kung biyabiyahe ako tapos yung laro ko parang alter ego lang sa yun. So medyo inunahan ko na siya na if ever, yung sabi ko, if ever may battle ako sa gubat, isasabay ko na yung Minefields na alter ego. Masubukan lang. So yun, nangyari yung dalawang battle doon sa Cebu. So yun, yung alter ego na hindi ko kilala kung sino yung kalaban. Tapos na-check pa sa checklist ko na makalaban si Emar, which is yung pinaka-trip ko talaga going sa 2025. Tapos makalaro si Emar. Bakit si Emar? Anong meron particular kay Emar? Style niya? Yung estilo, yung estilo. Gusto kong subukan. Gusto ko rin subukan yung ginagawa niya. Tapos yun, doon ko na-realize na mahirap talagang i-translate yung estilo ko sa estilo niya. Pero at least sinubukan ko. Kumbaga, explore. Meron ka estilo mo eh. Oo. Yun talaga siya eh. Oo, parang first round sinubukan kong ganun. Tapos after nung first round na ganun, parang na-realize ko na hindi ko siya kayang i-sustain ng 3 rounds na purong left field. So, yun. Pero, yun, si Emar talaga yung kalabang hiningi ko na binigay ni Arik. So, yun. Parang dalawang check yun. So, isang alter ego, isang left field na Emar. Yun. Yun yung Cebu na dalawang battle. So, ako pare, sa totoo lang sobrang interesting para sa akin yung alter ego din eh. Kasi meron kang kumbaga, kunwari ikaw champion ka. Ikaw si GL ng lahat, di ba? Parang kahit hindi mo siya isipin, kahit hindi mo aminin,
may ano eh, may kasamang weight yun eh. Lahat yun natatanggal sa alter ego eh, di ba? Oo, totoo yan. Yun yun. So, kamusta ang, so yun nga, no, may kasamang pressure dahil sa brand mo. Unang-una, Ayan. unang-una dahil GL ka, ang daming may gustong kumalaban sa'yo, ang daming angle sa'yo, tapos nag-champion ka pa, so iba yung mas gusto ka, mas target ka bigla, alam mo yun. So ngayon na nag-alter ego ka, anong difference, anong pakiramdam, anong, oh, pagdating sa proseso rin, paano naging ano sa'yo? Oo, mas madali, mas madali. Kasi Dali, no? di parang yung pangalan lang yung susulatan mo eh. So hindi mo na kailangan manood, hindi mo na kailangan Yeah. mag-study ng kung anong material. So diretso na, sulat lang. Parang raw talaga siya na nung paano ko sinumulan or paano nagsisimula nung hindi pa kilala yung mga kami Yeah. or tayo or Yeah. Yeah. kalaban. Yun din, pati sa So, kalaban eh, no? Kumbaga parang, mm, hindi mo na rin para kasi syempre minsan gagamitan mo ng hindi man todo personal pero medyo personal. Alam mo oo, yun, oo, pangiliti. Matatanggal din yung factor na yun bilang viewer din, iba lahat eh. Iba lahat. So, iba. nag-enjoy ka ba sa Enjoy. proseso? Oo, siguro yung sa experience sa laban, isa yun sa top moments ko sa flip top career ko. Yung Yeah. ganong surprise sa reception. Kasi parang walang nag-expect eh. Or kung Oo. meron man, parang hindi nila i-expect na kasi may laban bukas eh. So, Yeah. yung ganon, yung Iba ganon. yung ano, no? Iba yung kumbaga fun lang, wala nang pressure. Walang pressure. Sarap, pare. Ako pare, kung nandyan ako at gustuhin kong bumatel, isa yun sa mga gugustuhin ko rin eh. Parang tangina, ang sarap i-explore, Yes. pare. Oo. At astig na nasubukan mo na. Yes, sir. Actually, binanggit ko siya kay Arik nung magkakwentuhan kami nung siguro last month, ewan ko. Tapos sinasabi ko sa kanya yun, parang, kasi minsan binibiro talaga niya ako, Uy, ano, battle ka na ulit, ginagano niya ako. Mm, So yun yung sinabi ko sa kanya, pare, kung battle ako, gusto ko alter ego. Tapos hindi parang, ka ata papayagan eh. ayun na nga, yun ang sabi, parang hindi naman pwede yun. Ah, O gets ko naman na parang tangin na napaka-irresponsable kung gawin ah, kong ganon. Pero bilang selfish na artist, ang sarap niyang mm, gawin. Ang sarap niyang gawin, ah, pare. Astig, astig, astig. O tapos yung pag-prepare ng isang, well, magkasunod na event. O, di ba? Back-to-back nights. Paano naging proseso rin sa'yo nun? Paano mo na-manage oras and everything? parang ganun rin eh. May hard deadline ka lang para sa sulat sa unang laban. So like 1 month before, like binibigay kasi ni Arik mga 1.5 month or 7 weeks. Yeah. So may hard deadline lang ako na pagpatak ng 1 month before ng next na laban. Dapat tapos ko na yung Si, laban before. kumbaga. Uh, Paano paano mo siya ginawang sistema? Ano, every week, ganun. Basta every week, isang round, parang ganyan. Oo, parang every week isang round tapos kasi yung alter ego mabilis lang eh. So talagang kaya kong gawin yung in 2 weeks na doable siya eh. Yeah. Kasi yun sulat tapos maikli lang. Yun yung pinaka yun yung bakit feeling ko doable siya kasi maikli yung rounds ng alter ego compared Teka, sa bakit? regular. Ang alter ego ba is parang 1 minute. minutes? Yeah, Oh, like sarap. 90 Kita mo, seconds. lalong mas masarap. Oh, siksik siya. Oo, tang ina, no? Well, kahit gustuhin ko isipin, putang ina, yung pagpunta ko muna sa Pilipinas ang dapat ko isipin. Di ba? Ah, Kung paano maging posible yun. yan lang. Stig. So, kumbaga, isang mahabang preparation para sa parehas, mabilis lang yung alter ego, nahirapan ka kay MR. Oo. Ano naman ang Oo, challenges mas mahirap. kay MR? Yung angulo yung sa akin. Kasi usually kasi yung atake kay Emar, yung estilo niya eh. Yeah. Kaso sa akin parang ayokong ganun yung gawin ko kasi parang dishonest siya or insincere siya Yeah, kasi yeah, believe talaga ako sa estilo niya eh. yeah. So Oo. parang hinanapan ko na lang ng ibang paraan para
So yun, yung angulo mismo yung mas mahirap. Kasi kung wala yung atake sa estilo, kailangan maghanap ng kung ano-anong pwedeng ibato. So Mhm, yan mhm. yung mahirap. Kumbaga parang naubusan ka. Oo, parang ganun. So, Pero hindi nangyayari sa iyo tsaka, yun eh, no? yung challenge din kay Emma, kasi ayaw kong, parang sa laban na yun, ayaw kong ah, i-bring up yung championship. Parang ganun yung iniisip ko na fresh Yeah. start siya. Yeah. Parang refreshing take lang. So, uh, yun, siguro kung para walang pressure din, ganun yung iniisip ko. So, hindi ko masyadong ginatungan yung hype nung Champion. championship or nung isa Mm. buhay run. So, Tsaka siguro yun. hindi rin Kaya, bagay sa kumbaga sa style ni Emar na gamitin yun. hindi rin, Oo. oh. Parang wala namang pake. Kumbaga kaya Wala siya namang pake si nagganyan na Emar. style dahil wala siyang paki sa championship. Di ba? Parang ganun. Tama, tama. Ang inastig. So, ilan na yon? Dalawang battles. Ano next mo nun? Yan yung dalawa. Ay, yung next yung Belta na Dalawa naman. dalawang Oo, laban sa isang putang gabi, ina. sa isang gabi. Mainit yun, pare. Oo. Sige, anong kwento mo sa akin doon, pare? So, after nung Alter Ego tsaka MR, medyo may bitin eh, medyo may konting bitin eh. Kasi yung naisip ko yun, doable siya eh, hindi siya ganun kahirap initially nung iniisip ko siya. So, yun, tinanong ko si boss if posibleng sa isang gabi naman, isang regular battle, tas isang alter ego na 1 minutes. Yeah. So, ganun yung setup. So parang yung alter ego ko na sinagtala, maglalaro, tapos si GL din maglalaro. Pero etong tanong, kung alter ego battle, tas alam na ng tao, alam na ng yun eh, di ba? So, paano ang sistema? Dapat magpapalit ka ng pangalan ulit. Parang pinutol na ako ni Arik doon eh. Sabi niya hindi na pwede yung alter ego sa ganun eh. So hindi na siya nag-materialize yung Hindi na para idea nung umabot ganun. sa usapan na, o sa Oo, isipin na, kung sino. tsaka ano magiging pangalan mo ulit, no? Ganon. Wala, hindi na. So yun, kumbaga nag-evolve na lang siya into dalawang regular battle. Husky at Naging rough ganun yan. yung setup. Oo. Tayo na, no? Paano nyo napapaya? So, hindi nila alam na sinet up sila ng ganon nung simula. Nung simula hindi ko alam, pero tinanong ko si Arik if sasabihin niya. Sabi naman ni Arik, sasabihin niya daw. So, yun. Kamusta naman yun? Yun, siguro yun yung yung proseso ganun pa rin eh. So, parang may 3 weeks sa isang Yeah. laban, tapos 3 weeks naman sa sunod. Yung difference lang is regular yung Yung length pressure. eh. So, yun, hindi naman talaga ako usually pressured sa mga event eh. Pero nung nakita ko yung poster na nasa taas yung dalawang pangalan ko, parang doon sa akin na parang hindi ko dapat or dapat hindi ako magkalat. Tsaka parang tangina, yabang ko ah. Parang ganun yung mga... Yeah, parang hindi pwedeng mag-choke ako or parang ayaw kong patunayang nag-accept ako ng ganun tapos magkakalat lang ako. So, yun yung pressure. Doon yung pressure pumasok. Tangina, no? Kamusta ang kumbaga naging evolution mo simula nung nag-champion ka tapos tumanggap ka na ulit ng Kasi ilang buwan pahinga yun? Mga 3, 4, 5. Ganun kaikli lang ba yun? Oo, ganun lang kay Kile. Siguro 1/4. Pero I'm sure syempre, merong iba sa, pagkatapos mag-champion, merong iba sa utak mo, sigurado. So, paano mo masasabi na nag-evolve o saan napunta yung direksyon? Napansin mo ba? Naging conscious ka ba doon? O wala kang pake basta? Yung pinaka noticeable sa akin kasi yung after nung isa buhay run, may point na hindi ko na ma-visualize yung preparation na normal prep na 1 month. Kasi sa isa buhay parang may 2 months ka or 'di ba? Parang Okay. Mas mahaba matagal. yung buwelo. Kasi alam mo na yung kalaban mo eh. So parang after no na-realize ko, parang hindi ko na kayang
paano ba ulit magsulat nung normal lang na isang buwan? So, nung binigay sa akin yung tag-dalawa-dalawa, doon ko na-realize na mas maganda pala yung ganong setup para sa akin. Kasi mas walang room for overthinking or doubts. Yeah. Mas raw yung sinusulat, no? So, masasabi ko for a fact na yung experience ko ngayong year ay mas less stressful compared doon sa isa buhay run ko Tangina, no? para sa akin. Oo. Damn. So, ang pag-practice sa'yo, hindi issue. Hindi siya issue eh. Siguro yung challenge lang yung Vuelta na dalawang full length na battle kasi kung magpa-practice ka ng 6 rounds ang tagal. Yun nga. Parang half, matagal siya pero doable siya. Tsaka yung, ewan ko kung parehas ba ang nasa same variable ba sa'yo ang practice tsaka memorization? Magkasama na ba yun? O memorization muna bago practice ng delivery? Paano ba? Isa na, siguro isa na yun eh. Sama na. So hindi rin problema na, sa'yo kasama ang memorization? Hindi rin. Astig. Kasi pag may part na hindi ko na memorize, talagang ini-edit ko siya in a way na figure out kung bakit hindi ko siya matandaan. So, ini-edit ko yung content para mahanapan ko ng way para mas maisip or mas matandaan. Yan lang. Ako isa sa trick ko sa rhyme. Yung tumatalon. Parang pagkatas mo ng scheme na yan, lagyan mo ng same rhyme yung next bar. Sa opening. Para kahit papano, di ba, meron kang cue. So, isa yun sa mga ginagawa kong technique dahil problema ko memory ko eh. So, isa yun sa pandaya ko. Ewan ko kung meron akong kaparehas na ganun din ng sistema o ginagawa lang nila yun para sa rhyme pero ako ginagawa ko yun sa totoo para matandaan ko eh. Ganun. O kamusta yung pakiramdam ng dalawang battle sa isang gabi na nandun ka na? Well, weirdly enough, hindi ako kinabahan eh. Nawala yung kaba. Nung after ng first battle. Okay. Parang nawala na yung kaba na usually dala mo kung parang nasa main event ka. Diba? Parang dala mo siya buong gabi. Aha. So since nawala siya nung nasa baba na early that night. So mas kalmado. Yun yung mas napansin ko na to the point na mas kinabahan ako na hindi ako kinakabahan. Pero ganun. Parang may ganun. Parang weird siya. Masyadong tama yung pakiramdam, parang mali. Parang ganun. Teka. Ano nga pala yung tatanong ko tungkol doon? Pang-ilan yung battle nyo ni Husky, pang-ilan yung battle nyo ni Raffian? Pangalawa. Tapos, pangalawa yung kay Husky, tapos pang-anim kay Raf. Kasi meron kang sinabi sa battle mo kay Raf tungkol sa, hindi ko alam kung sa, di ba? Parang tungkol sa kung pang-ilan yung battle nyo or something to do with the sequence. Sinabi mo ba kay Arik na gano'n? Ni-request mo yan? Yung request ko kay Arik, gusto kong manood ng Isa Buhay Battles. So hindi ikaw yung pinaka-dulo? So alam ko yung dalawang semis, nasa taas. So most probably, nasa ika-anim ako. Yeah. So yun lang, bago parang sa start pa lang nung negotiation nung mga matchup. Yun yung isa sa sabi ko kay boss na at least gusto kong manood ulit ng mga Isa Buhay Battles na walang iniisip. So nag-request talaga ako na nasa baba ako nila. So yan. So nauna ang request bago sa material, ginamit mo na lang siya. Parang sumakto lang siya. Kasi inisip ko pwedeng pinlano mo siya, nung naisip mo siya, tapos tsaka mo sinabi kay Arik na, uy, baka pwedeng... Hindi. Astig na kung paano mo binanggit eh. Nakalimutan ko exactly. Anong sinabi mo nun?
Parang, Parang pang-anim na battle, tapos tumagos doon sa sixth threat na call out. okay, okay. Oh, Mga yun. ganun. Yeah. Tama. Solid, solid, solid. Actually, props kay MP3. So, yun, naisip ko yung linya kasi nagtanong si Mike, si Mm. MP3 kung manonood daw ako ng laban niya. Kaso alam ko na yung laban ko at laban niya magkadikit eh. So sabi ko, hindi ako makakapanood eh. Mm. Kasi next na kami. So yun, na-figure out ko na, uy, kaanim pala kami. So yun. Parang doon Doon na mo buo na yung linya. realize. Ah, ah. Solid, no? Tas isa pa dahil dun sa battle nyo ni Rafian sa gabing yun, naging nag-spark ng kumbaga mga tao, no, debate tungkol sa anime bars, reference. Eh, So I'm sure nakikita mo online 'yon. may Tas pa-isa-isa. Pero hindi na kasi ako masyado nasa feed yeah, eh, yeah, sa yeah. basic Pero feed. So, 'yun, pero, 'di ba? So may ah, idea ka. May idea ka sa mga pinagdedebatehan ng mga tao, no? oo, meron. Ah, anong masasabi mo tungkol doon? Ano ba yung parang main point ng mga tao? Ah, Hindi ko kasi, unang-una, sa tingin ko, parang, kasi syempre dahil anime siya, tas nagkaroon ng, may mga hindi nanonood ng anime, so hindi magets yung okay, reference, okay. di ba? Okay. So nagkaroon lang ng division bigla yun dahil doon. Dahil syempre merong mga nakagets, tas merong mga Okay, walang okay. idea, tas ngayon itong mga nakagets, parang ano ba, iba-iba syempre yung mga pinupunto nila. Unang-una, hindi nyo alam, Ah, ba't hindi nyo alamin? Pangalawa, mm, parang, basta lahat yun eh, di ba? So, wala lang. ah, Kumbaga, anong dating sa ng lahat ng mga naging epektong yun? actually, nasingit yung linyang yun dahil nabasa ko yung debate dun sa review ni Looney. Feeling ko dun talaga Alin nag-spark yung, eh. anong linya? Yung basic? Yung ba? Hindi. Parang Okay. before pa nung laban namin. Parang may review si Looney. Sino ba? Hindi ko alam kung sinong kasama niya eh. So, yung parang Oh, pino-point out ni Loons na about sa anime, ganun. Mahirap puntusan or ganun ata. yeah, yeah. Ganun yung, Okay. so, Oh, tama. Okay. Oh. may ganun. Oh, So, so, doon ko, sige. siningit ko na yung linyang yun eh. So, doon nung nag-anime reference ako, siningit ko lang yung linyang yun. So, Oh. So kinote mo si Looney doon. hindi naman. Parang, in-acknowledge ko lang yung debate na nangyari Okay. before pa ng laban namin eh. So, Mhm. So, may mga ganun. yung debate na yon naging influence ba yun ng pagsulat mo nun? Siningit ko lang yung linyang yun nung hindi naman siya yung nag-start ng anime references. Kaya pala, may mga linya naman talaga akong ganun eh. Pero Mhm. dahil siningit ko yun, baka ah, doon pa lumaki yung debate or kung ano man. Hindi So, kasi parang siguro. parang majority ng material mo umiikot sa anime. Parang gano'n nata eh, di ba? Nagkataon. Meron kang recurring na One Piece na reference. Ah, So, hindi siya intentional dahil merong ganong argument. hindi. Hindi siya, Kung ba hindi, yung, nauna yung sulat ko, nauna yung ganong scheme. tas Tapos lumabas siningit ko na yon. yung, so lumabas yun. Kasi timing, nung time na nagsusulat ako, doon din ata nag-trend Yeah, yung yeah. ganong usapan. Okay. So hindi, So kumbaga hindi mas siya wala siyang pananadya at whatsoever na gano'n. hindi, parang yun din eh, medyo may mga ganong parte ng sulat na serendipitous. Kaso pag sa POV ng fans, yun parang Iba yung no. hinahanapan nila. Iba Diba? yung pagtanggap na, no. Oo nga Oo. naman, no. Pwedeng special lang na nangyari yon eh. Tas isa pang debate ng mga tao dahil yung yung binanggit mo na
basic, yung tungkol sa kung bilangan ng punches, 'di ba? So eto ngayon magkausap tayo at syempre Okay, okay. maraming manonood, pare. Okay, okay. Mas magandang pag-usapan natin. So I'm sure yun din. Umabot sa iyo kahit isa, kahit dalawa yung tungkol doon. Anong masasabi Mm. mo rin na naging ganoon ang epekto nun? So, actually, nabasa ko yung sa isang comment siguro somewhere na may nagsasabing, hindi ko alam kung totoo na yung kung ba't ganun yung puntos mo is gusto mong i-acknowledge yung fact na dapat objective. So, tama ba? Kahit Sinusubukan parang, ko. Oo, sinusubukan ko. Oo. parang ayaw mong bigyan ng quality na ito, mas malakas to Yeah, yeah. dito. Kasi subjective ang quality. Kasi subjective yung ganun. Yeah, So, ewan ko, nung rini-review pa si Rafian, parang yung style niya parang sumasakto doon yung sa ganun, sa ganun. So sinasabi So, kong yun. parang ganun yung nakuha ko eh. So, Okay. so parang strategy na lang siguro yun na bringing up yung ganun. Okay. Tapos, yun, nahanapan din ng connection doon sa laro sa Rafian batas, ganun. Criminal. Oo. Yun, yung criminal. Pero Oo. yun, sa judging ko kasi, parang in-acknowledge ko na sa sarili ko na subjective talaga to. So kung ako yung nag-hurado, talagang kaya, Yeah. binibigyan ko ng weight na ito mas malakas Yeah, dito. yeah. Kahit, di ba, parang kahit set up lang, tapos walang reaction. Pero para sa akin, kung poetic enough siya sa sa pandinig ko, yun, pinupuntusan ko siya. Oo. So, yun lang. Well, para lang since pinag-uusapan natin, no. May mga ganon din akong pinupuntusan kapag tingin ko lang na maganda yung linya. Pero kasi minsan merong linya nga na sakto lang sa akin pero ang ganda para sa iba. So gusto ko lang din i-acknowledge yung fact na gano'n na parang na parang okay, maganda rin siya dahil maraming naka-appreciate. Kahit ano sabihin mo, kumbaga kung titingnan mo sa mas malawak na picture, ano rin di ba? Parang appreciate, kailangan mong ibigay yung respect na yon. Na parang kunwari, si Sinyo, siya number 1 natin eh. Di ba? Sa ayaw at sa gusto mo siya yung number 1 natin eh. Kailangan mo respetuhin yung fact na yon. Di ba? Dahil meron siyang pinatunayan na kung ano man, kanya siya number 1. Yun. So, kumbaga, hindi ka man nag-agree completely sa ginagawa niya, hindi ibig sabihin na hindi. Diba? Parang ganon. So, may ganong consideration. Sige, consideration na lang, no? Na ano na lang din, props, parang okay. Sige, saludo pare. Parang ganun ko lang siya tinitingnan. Tsaka siguro mas bilang fan. Kasi sa totoo pare, pagdating sa judging system na yan, kunwari ako, wala naman akong kinausap tungkol dyan pare. Ginusto ko lang, okay, paano ko gagawa ng sistema tong pag-review ko? Alam mo yun, just system, parang ganun. So, yun lang yung naisip ko. Pero, hindi naman talaga importante yung judging eh. Yes. Diba? Kumbaga, bottom line, pwede mo naman ma-appreciate lang talaga kung ano yung battle at yun na siya eh. Yun. So, wala lang. Ano lang siya. So, kasi nung mabalik tayo dun sa scheme mo, no, yung basic, ganun. Nung kakatapos lang ng event ata, nag-ano kagad, comment si Ultimate nun. Si Ultimate. Oo, nabasa. Basta parang dinis ka, kung ano pa man. So, iba kagad yung dating, parang tanginang yan. Pero syempre, nung naparod ko yung battle, naintindihan ko na parang okay, na ginawang issue lang ng mga tao talaga. Yeah. Ang kulit lang, pare. Tapos, tawag ko talaga dyan, ano? fanfiction talaga tawag ko dyan eh. Fanfiction. No? Parang may ibang storya sa labas.
Oo, na Yan. nabubuo ka agad. Oo. Nabubuo nga, no? Tangina, lupit. Isipin mo, no? Nasa ganun ang flip top na level na talagang Mm. naiisipan nila ng kani-kanilang storyline, no? Yan, yan. Solid. Congrats sa ating lahat, pare. Tangina. O pagkatas naman nun, ano nang sumunod sa'yo? Ito ng ahon. Ahon na ahon. So, Fuck. Sinubukan mo siguro lahat ngayong after, taon. oh, gusto, Last year pala, nag-alter ego ka, nag-Royal Rumble ka, di oh, ba? yun. Kamusta? Yung ahon naman, after Belta yun, parang pabiro lang na sinabi ko kay boss na dalawa ulit kasi OC ako eh. Parang may, gusto ko dalawa. Okay, Parang may okay. pattern eh. So, what if? So, Ah, yun. Nagtanong, siguro yung una, nagtanong si boss kung ano yung priority ng mga gusto kong subukan. yeah. So, ano ba? Dos pro dos ba? Dalawang three-way battle ba? One-on-one ba? Isa lang ba? Royal Rumble? So, yun, parang nagbigay lang ako ng ranking ng mga gusto kong subukan. So, yung nasa taas doon, yung Royal Rumble. Yeah. Kasi yun yung format talaga na gusto kong subukan eh. Pang, So, yun, pang, Royal pang Rumble. train of thought siya, no? Oh, tas, parang gusto ko lang experience yung Yeah, chaos. yeah, yeah. Tapos, ibang classic preparation siguro yun eh. Sa Ah, dami ah. So, yun, Royal Rumble. So, inalok din ata hindi ko alam kung inalok niya, pero may option din ata na dalawang battle din or three-way. Oh, Yung problema talaga dun yung oras eh. 6 weeks na lang. oo. Parang 6 weeks na inalok. 6 weeks na lang tapos inalok ni boss. Tapos naisip ko na alanganin na yung oras eh. So, parang ayokong mag-accept nung dalawang possible na laban na regular length tapos siguro hindi 100% dahil Yeah, yeah. sa schedule. So yun naging Royal Rumble tsaka naging plus isa pang battle. Kasi feeling ko kailangan may isa pang battle eh kasi Kasi based OC ka. sa Kasi OC ka. actually may doubts na ako doon eh sa time limit eh Mm. sa 6 weeks eh. Hindi ko alam kung kaya ko pang mag two battles pero nung nalaman ko nga na yung Royal Rumble 2 rounds na lang. So parang So 2 and do 4. oh, Oo. parang kaya Ah. dalawa tapos tatlo siguro kaya. So yun naging isang Royal Rumble day 1 tapos isang full length battle day 2. Doon, yun lang, yun siguro yung storya doon. Kamusta ang kumbaga curious ako, syempre. Kamusta ang ano mo? Naging proseso mo sa Royal Rumble? Um, Yun yung challenge eh. Kasi doon ko na-realize na yung pinaka-challenging na part doon sa dalawang setup na yun na 6 weeks is yung dami ng laban na kailangan kong panoorin. Kasi yung Oo nga, proseso ko no? talaga, Oo nga, no? Oo. hindi ako magsisimula magsulat hanggat di ko pinapanood yung lahat ng laban eh. Lahat. So doon ako lahat at as in OC lahat. ka. OC ka talaga. May ganun, underground battles kung saan hinahanap ko. Just in case may mga linyang naisip ko na tapos narinig ko doon. So at least medyo aware ako na Yeah, wala yeah. akong Walang inuulit magamit na or ganun. angle o approach. Oo, Ganun. oo. So, putang ina, mahirap nga na napakadaming battles ni Poison. Yun, mas madami pa yung laban ni Poison kaysa sa 4 na Royal Rumble. Yun doon ko na-realize. Wild. Oo, kasi pinanood mo pati ibang liga, no? Ibang liga din. Tsaka underground. Yung Motus, ang daming battles din. So parang 5 tao yung mga good for 5 or halos 100 battle ata yung pinanood ko. Putang ina. Yung oras pa lang nun. Oo nga. Yun, doon ko natutunan manood ng naka times 2. Times 2 Oo, speed para lang oo nga, no? matapos. Tang ina, no? Hindi ko nga Times alam 2? kung detrimental 'yan sa proseso ko na pinapanood ko pa lahat. Kasi baka hindi rin
baka may diminishing returns din eh, na ubusin ko yun imbes na magsulat ako agad. Ewan. Hindi ko pa alam. Oh, talaga, hindi mo pa na-figure out ngayon kung ano mas effective. Oh, di ko alam kung mahirap kasi parang gusto ko pa rin panoorin lahat kahit ganun. Pero yun, di ko alam. Oh, okay. So, ako parang late in the game ko na sinimulan na parang fuck it, hindi ko pa nanoorin na lahat. Dahil, Oo. dahil tang ina. Tsaka si Arik, sinasabihan din ako ni Arik niyan dati. Kahit panoorin mo na lang yung sabihin mong last 3 battles, di ba? Yung Oo. mas alam mo na kung ano siya ngayon. Kumbaga. True. So doon ko rin na-realize na oo nga naman, parang ang baduy din naman banggitin kunari ng ginamit niya 10 years ago na parang fuck. Di ba? Ibang tao Oo. na yan completely. Kumbaga parang gano'n eh. Pero oo nga, no? Well, ako hindi ko na problema yan ngayon. So, yun nga, We'll Royal see, we'll Rumble. see. Kamusta yung pagsusulat, yung pag-iisip, yung pagkokonekta sa bawat MC na kalaban mo? Hindi ko pa napapanood, wala ko idea sa ginawa Mm. nyo, di ba? So, kwentuhan mo na lang ako sa parehas na yon. Oh, Royal Ah, Rumble si muna. Oo. Sa Royal Rumble, yung mahirap para sa akin yung angulo din eh. Kasi um mahirap pumili ng angulo. Ay ito pala nagka-problema din pala sa oras kasi um akala ko 90 seconds lang. 'Yun. So siniksik ko talaga sa 90 seconds yung material ko. Tapos, yun, may miscommunication siguro along the way. Turns out, 2 minutes pala or regular length yung 2 rounds. So, Okay. yun, gusto ko lang humingi ng pasensya sa mga fans na akala nila tinipid ko yung sulat ko sa Royal Oh. Rumble para daw dun sa kailaban kay Poison, which is kung hindi ako nagtitipid. So, yun. Nagkaroon lang talaga yun, yung 90 seconds lang talaga yung material na dala ko. So, Kailan um, kailan mo na laman na biglang putang na 2-minute rounds? the day before, nung Oh, okay. sinabi si Article Clipped ata yun eh. Parang may Royal Rumble sa day 2 din eh. So, sabi nila 2 minutes round. Tapos, yun parang naisip ko na, oh shit. Yun. Oo nga, no? Oo nga. So, Ah, masasabi mo ba yung ikli ng material mo ang pwedeng rason kaya ka na talo? hindi ko rin masasabi. Pero, mas mai-improve yung material ko. Pero hindi ko masasabi kung mananalo ako. Pero yun, Yeah. mas mai-improve siguro yung material ko. Hindi, pero Mas may, sinasabi ba ng mga tao na parang yun ang consensus, bitin yung material mo? oo, Hindi mo sinubukan bagalan na lang, pare. hindi, Di ba, pare? hindi na eh. 30 seconds, bagalan mo lang ng konti yung delivery mo pa, at saka mas mahabang Hindi, pause. yung difference kasi, yung 90 seconds, di ba, parang 2 minutes yan. Pero yung 2 minutes, pwedeng 3 minutes yan. So, Yeah. kahit bagalan ko siya, yung material Kalaban mo, nung mahahaba pa rin. kalaban, syempre, mas mahaba siya. So, Fuck. pero hindi ko sinasabing mananalo ako kung mas mahaba yung material ko. Pero for sure, feeling ko, kaya ko pa siyang improve kasi talagang nahirapan akong isiksik. Pero hindi, pare. Kasi factor siya eh. 'Di ba? Ito isipin mo. Kung sapat yung oras mo at hindi rin mahaba yung oras ng kalaban mo, pwede talagang iba ang resulta eh. Hindi ko sinasabi sa battle Pwede. nyo, hindi ko sinasabi Ah, sa battle nyo mismo sa Royal Rumble. Pero in ah, general eh, 'di ba? Kanya importante rin talaga Oo. yung usapan sa oras kasi gaya ng sabi mo. Ang 2 minutes pwedeng 3 minutes. Yes. So, Syempre. yung 1 minute na yun, isang verse yun pare sa kanta eh. Na, May ah, malaki yung difference na pwede niyang maging influence sa pag-decide kung kailangan mo i-decide kung sino yung mas okay, 'di ba? mm, Wala lang importante siya sa akin, Chong, yung oras na take for granted din kasi ng ibang MCs na ganun, parang fuck. Pero 'di ba, ang ganda sana kung lahat, tsaka yung ear fatigue, less yun kung mm, lahat tayo okay kung 2-minute rounds, 2 minutes.
Di ba? Mas may attention ang audience hanggang sa dulo ng gabi. Wala lang. Ano ko sa Ah, mat, ever since nagsimula ang flip top, ano sa akin talaga yung oras na parang tangin na, di ba? Kanya kapag yan umaabot dyan yung usapan, nagsasalita rin talaga ako. Hindi pero, di ba? Kumbaga, okay. ano naman na naiintindihan ko nung panahon na nagbabanda ako pare, kapag sinabing ang set nyo 15 minutes, puta Mm, i-extend pa rin namin yun para lang tangina nyo. Alam mo yun, gano'n. So gets ko mm. yun, pero wala, syempre. Ngayon na nagiging mas matanda na ako, mas corny na ako sa mga ibang bagay. Oo. Okay. Yun din pala yung parang natutunan ko this year, yung paano paikliin pa yung sulat ko. Yeah. Kasi 'di ba pa sa isa buhay may mas may leeway para mag mag Mahaba. mas maging mas mahaba. Parang ganun yung expectations. Yung ngayon dahil sa dami ng kailangan kong i-memorize, mas natutunan ko Oo, ulit na yun. Yeah. siksikin or Ako paikliin. sa isa buhay hindi ko naisip na pwedeng mas mahaba. Parang doon ako nagsimula na Mm. okay, kailangan talaga mas stricto kasi Sorry. nung ano naman, isipin mo nung 2014 yung una kong isa buhay. Para mag four battles ka dati sa isang taon. Hindi normal yun. Mm. Kasi dati flip top, tas merong sunugan na hindi pa ano ang sunugan dati, hindi pa yung mga parang maliliit na events eh. Laging malalaki, Tas 'di ba? So, hindi siya regular na every. oo, tsaka hindi rin lahat hindi ka basta makakasalang kasi syempre yung mga pinaka maiinit na MCs yung sumasalang Mm. doon eh, 'di ba? Parang ganoon. So, dati para mag four battles ka sa isang taon, parang tangin ang sipag mo ah. Kasi ngayon parang normal eh. Kayang-kaya na ng mga tao eh, di ba? Pero dati hindi eh. Hindi pa normal. Tsaka ngayon mas maraming ng liga na kung trip mo lang magpagpag, Ah, di ba? Pwede. Ganon. So, wala lang. Biglang parang naka-steroids kayong lahat ngayon, pare. Ganon yung pakiramdam sa akin. Parang tang-inan to mga to. Batak na batak na batak, pare. Astig. Tang-ina, no? Kailan nagsimula na maging ganyan ka intense ang pace ng mga battle rappers, pare? Napapansin mo ba? siguro nung mas prominent na yung underground battle leagues, Mm. yung mga Motos. yung Motos, FBRBL, yung ganun. So meaning mas madaming opportunity na bumattle. Mm. Solid eh. Yun yung Parang putang tingin ina, ko. no? Fuck. O teka, sa Royal Rumble, mabalik tayo, no? Saan ka mas nag-enjoy? Royal Rumble o Alter Ego? Ay, alter ego. Yeah, gusto mo? Kasi hindi ka Oo. GL. Kasi walang bagay, Oo, walang oo nga. Tsaka baggage. yun nga, no? Walang panonooring battles, no? Oo. Kumbaga blank canvas Actually lang yung talaga. yung experience ko sa Royal Rumble, parang weird din siya eh. Kasi sa stage, um, hindi mo maririnig yung kalaban mo pag hindi siya nakatutok Mm. sa iyo eh. So parang pag nakatalikod, hindi ko marinig yung pinagsasabi. So yun parang weird siya, tapos hindi ako sanay na iba kasi Yeah. kailangan mong i-point yung sarili mo kung sino yung Okay. ina-address mo. Yeah. Yun yung challenge sa akin eh, kasi gusto kong i-make sure na naririnig ako. So, parang before transition, kailangan kong kumambyo tapos na hindi usually nangyayari pag isa Okay. lang yung katapat mo eh. Yeah. Um, Sige, sige. Sabi mo. parang napuputol yung momentum mo sa speed mo kasi hindi mo madiretso. So, Okay. yun yung challenge para sa akin. Oo nga, Yung no? ganun lang. Oo nga, no? Kasi hindi naman alam ni Sammy kung saan ka pupunta eh. Ah, Di ba? susunod. Oo. Oo nga, no? So, parang mas effective ang Royal Rumble sa Sa small small room. room, Oo. sa Oo nga. pit. Oo nga. Oo nga, no?
Yung amin, small room yun eh. Oo. Hindi ko Pit maalala kung style yan eh. naka-mic. Hindi ko maalala kung naka-mic kami noon. Pero basta small. Oo, pit style siya. Masarap. Yun ang best sa akin, pit style. Mm. Masasabi mo rin ba? Oo. Sarap. Pit Mas style. mas kontrolado mo eh, no? Yan. Pagka ako medyo weird sa akin ang nasa stage. Ewan ko kung pagdating sa battle, parang mas gusto ko talaga pit style. Oo. Yeah, same din. Kasi dama mo yung konting disconnect doon sa audience eh, compared sa Yeah, yeah. nakapalibot sa'yo. Oo. At tas ano naman, battle ni Poison. Poison. Kamusta? Sobrang lakas ni Poise. Actually, day one pa lang nararamdaman ko na may may mali akong ginawa sa prep. Or hindi naman mali, siguro hindi lang siya optimal na ginawa. Kasi Okay. kasi nung Royal Rumble, ito yung experience ko sa Royal Rumble. Um it parang lakas ni Killan tsaka ni Ferdy yung material nila na pag binabanat sa akin talagang tumatagos. Tapos Yeah. after pa nun, nung nanonood na ako ng ibang battles, tapos nare-reference yung ilang linya ko, tapos may crowd reaction, doon ko naisip na kasi yung material ko sa both, hindi ko kinonsider kasi yung hype ng Vuelta battles ko eh. Okay. So wala yung narrative na ganun, or kung meron man minimal lang. So nung naririnig ko na may crowd reaction pag may reference sa mga linya ko, tapos naisip ko na wala akong ganong mga linya doon sa material ko mismo. So, parang aside sa masaya na naririnig mo yung mga Yeah. callback sa linya mo, so naisip ko, Yari ako wala bukas. akong ganun sa yari ako buo. Parang ganun na medyo na feel ko na Tangina. hindi ko, or ewan ko kung in-underestimate ko, or hindi kasi talaga ako ganun mag-prepare eh. Parang ayaw kong gatungan yung Yeah. yung may ganun. Yeah. Ewan ko kung Ah. may ganun. Ayaw mo pa Sinabi iralin. ko rin Ano? Sinabi mo ano? sinabi ko rin yan kay Arik na ganun na parang na-feel ko na. Tapos sabi niya, wala, GL will be GL eh. So naisip ko nga, baka hindi siya mali sa end ko. Talagang mas effective lang talaga yung game plan Yeah. nila. Yan. So yun. All goods naman sa So, sa madaling salita pare, hindi ka nag-enjoy sa buong ahon. hindi naman. Kasi lagi may kung ano sa utak mo na parang, fuck, ang ikli ng rounds ko. Tapos biglang, boom! Ang ina, wala akong mga ganyan linya ngayon. Tapos sabay sa day 2, ang iniisip mo na, putang ina, battle na mamaya. So, sinasike mo na sarili mo buong gabi, di ba? Ganun ka ba? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman Okay. siya side. Okay. Ang ina. Ang kulit lang, pare. O tapos, ano pa? Ano pang mga takeaway sa battle yun ni... Hindi ko pa pinapanood din eh. Ay, fuck, hindi pa uploaded na ba? Wala. Baka ngayong gabi. Di ako sure. Ano? Merong in-upload na battle. Yun na ata. Uploaded na. Oo nga. Baka Kanina. ngayon. No. Hindi ko Kanina, pa no? tiningin eh. Oo. Hindi ko pa, syempre, hindi ko pa sisilipin. Pero, shit, exciting panoorin, pare. So, convinced ka ba na kay Poison yun? Ay, oo. Solid. Talagang, yung takeaway ko dun, mas na laro ni Poison yung narratives eh. Dun sa side niya. Parang mas nakuha niya mas na-control niya yung storya, yung laro. Nagamit niya. Nagamit niya mga narrative Mas mo. nagamit niya. Mga narrative naming dalawa. So, yun yung hindi ko ginawa or inisip masyado. So, yun, malakas si Poison. Isa ring takeaway ko, yung tipsy mo. Yeah. Yun, parang doon ako nabuhayan ulit sa battle rap eh. Parang may ganong level pa pala eh. Na, Yeah. So, yung hindi ko pa rin pinapanood din eh. So, yung level ng battle ba nila, masasabi mo na
yun yung peak ngayon. Kumbaga, pumeak tayo ngayon sa battle nila. Para sa Inaat akin, pa no, sa nila. point of view ko sa Oo. point of view ko kasi doon ko na realize yung importance ng mga narratives. Kasi dahil sa may storya talaga yung battle nila. Mas Damn. kumbaga parang may multiplier yung crowd, yung reception naming lahat ng mga nanonood. Mm. Kaya yun yung na-realize ko, na-inspire ako ulit. Tapos Wow, ang parang sarap marinig nun ah. Na-inspire ka parang ulit. man, Oh. nakaka-inspire manood nung ganong salpukan na yung alam mong naka-A-game sila tapos Yeah, yeah. may storya or may Tangin. may something So, may so something else. ano ka ba? Meron ka bang, kumbaga, ngayon ba na na-realize mo yan, gugustuhin mo na lahat ng sunod mo mga kalaban mas may backstory sa'yo? Yun yung parang on the back of my mind daw, parang may ganon may ganong thought na Mm. mas nagiging effective yung matchup. Hindi naman sinasabi ko na palaging ganun, no? Pero parang may Yeah. added effect pag Mas may ganun. Which is sense, no? hindi ko, 'di ba parang sabi ko last year or sabi mo rin parang wala kang pakialam sa kung sino yung Kalaban. kalaban. Yeah, Yung yeah. ganun. Pero sa mga ganong matchup, doon ko naisip na parang may added effect siya tapos may multiplier sa battle. Kaya mas Yun. may pressure din yun, yung ganong klase. Kasi high Oo, stakes oo. di ba? Parang ano talaga siya. Yun. Shit, oo nga, no, pare. Meron ako sa yung personal na tanong. Since sinasabi mo yan, may narrative, may ganun, mas maganda, may backstory. Kunwari, meron akong isa pang battle. Sino tingin mo na may tamang backstory na, kumbaga, sinong dapat para sa magandang storya ang makalabang ko? Yun, ewan ko, mag-agree ka pa eh. Basta yung mga nasa taas na. Sila loons na. Okay. Okay. Hindi ko alam if Mhm. appealing pa siya sa'yo. Pero yun. Hindi Uh, yun yung question eh. Hindi yung appeal eh, di ba? uh, Yung appeal ng process para sa akin eh. mm, mm, Tsaka syempre yung katotohanan na paano mangyayari, di ba? Kanya rin hindi ko okay. iniisip talaga na gano'n. Pero dahil lang sa sinasabi mo yung backstory, parang naisip ko, oo nga, no? Parang sino ba Ah, yung pwedeng may storyang ganun na kapag babattle ako, di ba? Sa'yo, sino? Sino dapat na sunod para sa storya? din eh. Hindi ko pa rin maisip eh. Pero yung basis ko sa mga ganun yung mga call out. So baka yung mga may call out, yung mga ganun. Nakalista We'll ba sa see. utak mo kung sino mga nagka-call out sa'yo? Nakalista sa mga fans, sila yung nagsusulat eh. Oo nga, pero So, syempre, umaabot sa'yo. Di ba? O may mga narinig eh, ka, kunwari, nanood ka ng battle, naparod mo yung battle ganito, kinall out ka. So, sino-sino yung mga natatandaan mo? yung pinaka-latest si Freak Sanchez. Freak Sanchez. Ah. Tinawag si Sinagtala eh. So, Freak Sanchez ewan is ko. si Tipsy, di ba? Tipsy? Si Ah, Tipsy. okay. Parang, astig din. So, eto. Parehas kayong nag-alter ego battles. Pag naglaban ang Sinagtala at saka Freak Sanchez, alam niyo kung sino isa't isa. Kung sakaling maging posible mangyari yun, ano magiging usapan para sa'yo? Wala nang GL at all, walang Tipsy at all, talagang Freak Sanchez versus, kasi syempre hindi nyo na nga pwedeng ulitin ang pangalan nyo. Hindi, Oo. ginawa rin ni Carlito eh, pero parang binuhay niya yung karakter kasi na yun eh. Yeah. Mm. So ikaw, kung gagawin ang Sinagtala at saka Freak Sanchez, paano ang parang stipulation sa'yo o anong conditions sa'yo? Okay. Siguro for some reason na alam kong hindi naman mangyayari kasi hindi papayagan ni Arik. Yeah. So, if ever ganun man, Inuunahan mo na eh. Paano kung biglang good hindi talaga idea eh. Parang pala? hindi ko ma-imagine na alter ego yun eh. So, Okay. if ever na Sandali. alternate Anong hindi mo universe. ma-imagine na alter ego? Yung laban yun ni Tipsy?
Oo, na ibibigay Kailangan ni Arik GL yung versus Tipsy yun. sa tingin ko, sa tingin ko. Yeah, okay, okay. So if ever naman alter ego, yun. Stipulation dun, yun, stick lang dun sa pangalan or sa Kahit alter ikaw, ego, which susunod, is, susunod ka sa ganun. syempre naman Yeah, may, yeah. kasi ganun yung ginawa niya dun sa laban niya kay Ghostly, Mhm. hindi ako kay Kay Gorio, Spade. Oo. kay Spade. So yun, syempre, pag ganun, challenge din sa akin yan eh. So, both ways. So, pag ganun, Yeah. alter ego. I'm sure Yan, yan. din nasa level na tayo ngayon ng flip top na mas para May panin honor. Oo, di ba? Kasi pare, ang laki natin eh para Ah, mang trip ng ganun eh, di ba? ah, Makakasira lang siya eh. Oo nga, oo nga. Astig, pero ako, GL versus Tipsy or Sinagtala versus Freak Sanchez, tingin ko solid mapanood yun. Yeah. we'll see. We'll see. Kung kaya pa. Hindi, pero para lang din sa mga nanonood, baka iniisip nila na putang ina, sobrang big deal. Para tang ina, gusto mo makalaban si Tipsy talaga na parang issue siya, na personal siya. Kumbaga wala lang, nagkikwentuhan lang Mm. naman tayo, di ba? Oo, Oo. syempre. So, ano mga plano mo ngayong taon? Yun, ngayong taon, bumalik ako sa pagsusulat ng tula. Ay, fuck, Ayan. nakita ko naglabas ka ng libro. Putang ina, congrats, pare. Mm. May paraan ba na sa labas ng Pilipinas, umaabot siya? Meron soon. I think through, hindi ko pa alam kung kailan, pero baka through linya-linya kasi may collaborations kami. So yun, Sila may nang bahala. bundles, yung shirt ko. Mhm. Tsaka I think baka ma-bundle siya dun sa libro. So baka pwede. So yun, Ang, yun yung initial, hindi, pag siya mo pwedeng labas ng Pilipinas nga. yung, Okay, nice, nice, nice. Ano yung sasabihin mo? Initial na. yun, yung initial yun na plano yun. Okay. Actually, yung mga linalabas kong libro, matagal na siya eh, 2016, 2018. Pinireprint ko lang siya. Okay. So ngayon, nagsusulat naman ako para sa bago. So yun, bumalik ulit yung ibang experience kasi para sa akin yung nagsusulat ng tula compared sa rap, Yeah. battle rap or kanta eh. So medyo introspective siya sa akin. Tapos yung yun yung natural na ako eh. So Yun ang sinusulat ko para yun yung pinaka ikaw. pinaka ako. So, Okay. yung sulat na paloob Yeah. compared sa Para palabas. sa inyo. Para Yeah, sa para sa ganun. inyo. Teka. So yung mga nire-release mong libro, laging compilation ng mga tula. Tula, mga tula. Oh. So, pagdating sa proseso, pati thought process, di ba? Ng kung paano mo kino-construct yung... Kasi gaya na sabi mo kanina, ang mas introspective ang pagsusulat mo ng tula kaysa pagsusulat mo ng rap, kaysa pagsusulat mo ng battle. Gets ko sa battle. Mm. Pero parang pwede ka maging introspective sa rap. Oo, Di ba? nga pala. Pero ano siya, yun nga, ano yung difference para sa'yo? Yung length. Kasi sa tula, pwede mo siyang gawin ng 4 na linya, haiku, 3 lines lang. So, yung proseso sa akin, di ba, parang mas observational siya. So, yung parang nakaupo ka, tapos binabantayan mo yung mga ulap, yung mga puno. Tapos, from there, may mabubuo kang mga linya. Ang... So, mas ganun, mas natural, tsaka mas, hindi ko alam kung ano yung term, pero mas nasa on the moment ka. Yung pang ganun. Yeah. Puma-punchline ka ba sa tula? Meron, Okay. influence, interweave na talaga yung battle rap tsaka poetry ko. So, Okay. So mas maraming syllables lang ang rap. Masasabi mo mas gano'n. Tsaka mas stricto siya. Oo, yung kahon niya, no? Kumbaga mas may kahon lang. Yan. Okay. Tangina Stig, no? Sana nga pwede sa labas ng Pinas para makakuha rin ako ng kopya. Pero kung dyan, gaano kabilis ang shipping? One One week day? siguro. 1 Max na. week? 1 week Pero or may stock ka depend. pa.
ngayon na hawak? O solid? Nasa publisher. Okay, okay. Yeah, yeah. Solid. Solid, solid, solid. Ang galing pare. Kasi wala lang. Tangina may libro ka eh. 'Di ba? Mm. Puta, hindi siya biro eh, 'di ba? Alam ko sinabi ko sa iyo 'yun na parang ilan ba naman yung makakakwentuhan kung tao na may libro. Ewan ko kung napag-usapan ba natin nung huli tayo nag-usap pero ganun siya eh. Hindi siya yung common na nagagawa ng isang tao eh, 'di ba? O ginagawa ng isang tao. So astig lang. Tang ina no. O so, yun, bumalik ka sa pagsusulat ng tula. Oo. Ano pa? Ano pa mga plano mo? O lahat nandun na muna. Ano ba? Hindi, meron din music. Yeah. Kaso collaborations, may mga collabs. Pa isa-isa sinusulat ko. Yun, yung challenge lang talaga sa akin pag-record eh. So, hopefully mag-improve yan ngayong taon. Yung initially last year, parang nabanggit ko na may binubuo akong EP. Oh, Tapos, kamusta? wala eh. Kasi may mga battles eh. Yun talaga eh. Para yung pattern, malakas siya sa start of the year. Yung creative juice umaapaw. Tapos pagka next month, sarang nagdi-decay na siya sa ibang mga bagay. So yun. Kailangan mo rin naman timbangin. Hindi lahat kaya mo eh. Hindi lahat pwede mong Oo. gawin eh. Di ba? Parang, fuck. O, ano pa? Ano pang... Pero at least yung collaboration kasi parang may pressure dun sa other Label. side eh. So Yeah. mas mapipilitan ako pag Sino mga... Secret pa ba? Secret yung mga collab mo? di ko alam kung secret eh. Parang hindi naman ako sinabihan na secret eh. Pero Oh, pang hype, di ba? baka secret. Oo. Yung isa uprising. Oh, solid. Pero Solid. hindi ko Okay. alam kung pwede sabihin. So Okay. baka hindi. Yeah. Hindi ko alam kung sino dahil Ah, secret sa amin or hindi lang nababanggit ni Arik pero astig. O sino pa? mga local artists dito sa akin. I think meron ako isa kay Vitro. So yun, may isa rin Beatroom no, kay putang Vit. ina. Hindi ka daw siya daw dapat champion pare. Anong masasabi mo doon? Pwede naman. Either way. Yung masabi ko, either way talaga eh. Ayun, all goods with. Walang problema. Shoutout kay Beatroom tsaka sa Rap Lines Ah, no. Yeah, yan. yeah, yeah. Tas sa battles anong mga nasa isip mo o gusto mong mangyari? Siguro not anytime soon. Siguro baka yung sinasabi ko na Oo naman eh, nga tapos eh, hindi yun na na naman naman ganun eh. tayo eh. Ito, medyo mas sure ako dito eh. Mas sure ako na baka sa end of the year or doon sa bandang dulo na ng taon. Baka, yan. So Most probably. Ahon versus Tipsy D na yan. No? Tingnan natin. Kaya pa. Wow, sarap. Sana nga mangyari. Sana bumatel ka ng marami pang beses na lahat solid na battle. Di ba? Kumbaga, solid. Tsaka, Medyo akala na, naman, ano, hindi, sana. Pero mas na-feel ko ngayon na hindi naman sa burnout, no? Pero parang gusto kong uh, sa narrative, no? Parang medyo gusto kong umatras muna sa background compared sa palagi yeah. nasa foreground ng mga storya. Gusto kong manood muna kung ano mangyayari. Ganun. Gusto kong ma-experience ulit na nanonood lang. Yeah, yeah. Pero Yan. masasabi mo ba na matagal-tagal ka pang babattle? Nararamdaman mo pa ba yan na parang tangina? Wala pa namang signs na Yeah. hindi. So, Mm. siguro. So far. Sana. At wala, isa ka sa mga crowd favorite pare, 'di ba? Isipin mo kapag biglang tumigil ka, edi tangina. Nabawasan sila ng 'di ba? Nabawasan sila ng rason. Nabawasan sila ng rason, pare. Pero palagi ko talagang sinasabi, man, na uh, sa parang quote ni Lucas na sundan yung mensahe, hindi yung It's a mensahero. hero. Yung Yeah. ganun. Yeah. Di ba? Parang ganun. So, if ever sinundan ba ako dahil sa akin, gusto kong sundan rin nila yung
kabuuan, no? Hindi lang sa akin. So, Oo. kasi alam ko, yun, marami pag magagandang storya dyan na hindi naka-angkla sa akin. So, so kung, sa mga Glazers, yun. Glazers. Oo nga, pare, mga Glazers, pinapagalitan ako ng mga fans mo, no? Tangina. Yeah. Sa mga Glazers. Yun, Pare. sa mga Glazers, na maging mabait kayo, men. Oo nga, Yun pare. lang. Yan, thank you. Nasa'yo nang galing, pare. Kasi minsan, Oo. kumbaga ako, syempre nakakatuwa. Nakakatuwa na nakukuha mo lahat yan ngayon. Pero pare, minsan yung mga sumusuporta sa'yo, kung magsalita, kunwari sa channel ko, parang tanginan to mga to. Di ba? Easy lang yo. Di ba? Pero wala eh. Ganun talaga eh. Di ba? Kasama eh. Kasama Oo. minsan eh. Pero yeah, congrats. Congrats at So, ako, parang hindi ko alam paano i-address yung gano'n eh. Hindi naman pwedeng siguro mag-post ako ng mahabang. So, baka dito pwede. Baka dito pwede. So, yun. Like, weird siya na experience sa akin, no? Kasi parang umabot nga sa punto na, yun, parang theory crafting na may mga ideas na parang hinuhulaan yung gagawin ko or may mga nagbibigay ng Yeah. may mga nagchat-chat ko na ito na yung gagawin ko or what if ito yung gawin ko. May mga ganung level na siya na hindi ko alam. Nagsasuggest sila sa iyo ng dapat mong gawin? Nagsasuggest sila ganun or ng mga ideas na syempre parang on some level parang nakakataba siya ng puso na na-hook mo sila to the point na gusto rin nilang mag-isip ng ganun. Mhm. Pero at some level din, dapat, parang alam din nila na hindi ko naman magagamit, most probably. Yeah. Pero yun. Oo nga eh. Tsaka parang Yun. ito, ano siya eh, sobrang contradicting dahil isipin mo, naging idol ka nila dahil sa ginagawa mo. Pero iniisip nila kung ano yung dapat mong gawin. Di ba parang kagaya na sabi mo, nagsasuggest sila o nagbibigay sila ng idea sa'yo na parang, yo! Laugh trip lang. Ako sa akin, laugh trip yun na parang, tingin ba nila, mas may magandang idea sila sa'yo o kung meron silang idea na ganyan, tingin ba nila, hindi mo na-consider, hindi mo naisip kunwari etong ganito, alam mo yun, parang medyo weird lang. Pero yung iba meron baka may mga laman yung sinasabi nila. Pero ganun din eh. Paano may laman? Siguro pag marinig mo siya sa ibang rapper, parang masasabi mong parang battle rapper point of view siya na yung konseptong naiisip. Yeah. Parang pwede mo siyang hasain na may substance or ganun. Yeah. Yun, yung weird lang siya eh. So, yun, tsaka yung pride. Siyempre yung pride mo ng bilang artist eh, di ba? Na parang, di ba, putang ina. Ito yun eh. Isa sa naging parang curse namin sa uprising yun eh. Sa sobrang ma-pride ng bawat isang battle rapper, lalo sa battle eh. Sa sobrang ma-pride, wala nag-uusap tungkol sa material. Battle. Talagang surprise lahat. Na, siyempre, kunwari, nung kailan pinapanood ko yung Crazy Mix na kakwentuhan yung mga dating taga 3GS. Kinikwento ng 3GS kung paano sila nagsasparring at nagko-compare ng notes. Kumbaga yung ganung klaseng paghasa sa isa't isa, di ba? Kumbaga kiskisan kayo ng sungay para tumalas parehas, di ba? Sa amin sa uprising, hindi kami ganun dahil lahat ma-pride. Putang ina mo, hindi ko papakita sa iyo to, di ba? Ganyan. So, medyo may ganung, hindi ko sinasabi na walang pride ng 3GS. Iba lang yung, gets ko lang yung pride din ng artist na parang, tangina, ba, di ba? So, wala lang. Layo na usapan ko dahil wala. Alam mo naman. Actually, ganun din ako eh. Hindi ako nagpaparinig. Pero hindi mostly dahil sa pride. Mostly sa nahihiya ako na iparinig yung material ko. Hanggang ngayon nahihiya ka?
Oo, may ganun eh. Parang ayaw ko iparinig kasi baka maapektuhan nung reception. For example, disappointed sila sa ganun. So ayaw ko lang Yeah, yeah. Ayaw mo maapektuhan masira yung ano yung mo, no? dahil sa Siguro isa na yon. Isa, comments na isa yun. na siguro yung pride din doon. Na Siguro para hindi mo hindi ko na, alam. hindi ko na aayusin to, ito na yon. Ayaw. Yeah. So parang double-edged siya, no? Pero yeah, ako yun lang akin. Minsan kasi wala lang, kumbaga, wala lang sa lugar, lumalagpas yung mga ibang mga opinionated na tao. Di Mm. ba? Pagdating sa ganyan, sa comments, sa internet na mundo, no? So, wala lang. Parang pwede rin naman chumil. Isa sa lagi ko sinasabi na kumbaga meron ako sarili ko saying, sinasabi ko sa ibang tao minsan kapag may katambay ako dito, na parang importante ang opinion. Importante na meron tayo niyan. Pero hindi na importanteng marinig ng lahat yan, pare. Yeah, so, Mm. wala lang. Yun. Yun ay akin pagdating sa minsan mga Glazers, pare. Hindi. Hindi mo Dahil, kasalanan naman yun eh. Diba? Kumbaga, ah, hindi mo na kontrolado talaga eh. Pero, ah, yun. parang tinanggap ko na rin na yun, na wala akong control dun eh. At kung meron man, di ko alam paano. So, yun. Mm. Yun. So, ngayon, sinasabi ko na yan, chill lang kayo. Tangina At, yun, nyo. respect the MCs o yung iba. At kung, Respect kung the MCs. Totoo yun eh. Di ba? kaya rin MCs yung pinapanood nila. Kaya yung MCs, yung nasa stage, kasi sila yung nararapat dapat nandun. Di ba? So, yan. yun. So, kung masarap maging fan, pare. Pero yun nga, kailangan mo intindihan Mm. kailangan maintindihan ng mga tao yung ano na yun, yung posisyon na yun. So, Yeah. yeah. Actually, to bring up din, lalo na sa mga baguhan na MCs, yun, parang medyo nalulungkot ako pag nakikita kong, especially sa mga baguhan, no, na hindi pa sanay na may ganong negatibong enerhiya na, napapunta sa kanila, no? So, Yeah. yun, mas, siguro dahil sa nature nung Oo, craft no? natin, nakikita nila na ganito tayo. So, parang baka sa POV nila mas may lisensya sila na maging ganun din. Bardagulan kasi tayo eh, no? So, yun. Yan lang. Tangina, oo nga, yung mga bagong MCs parang wag kayo masyadong makinig sa Mm. sa online comments dahil yun din, no? Parang wala ka namang idea talaga kung sino yung nagsasabi nun. Puta na, malay mo kung sino, alam mo yun, isang taong hindi mo dapat pakinggan sa totoong buhay, pero pinapakinggan mo siya dahil lang tukol sa iyo sa internet. Pero yeah, ganun, tangina. So ano, ahon na, Tipsy D. Ginawa na talaga siyang ano eh. No? Hindi. Bahala na kayo, pare. Bahala na si Kala. Eric. Pero See. yun, tangina. Matagal pagtawad. Salamat GL. Ay pare, bago matapos, meron akong tinatanong ngayon sa mga ginigest ko sa PNP na ano lang, mas malawak na ano, hindi na hip-hop related. Gusto mong hip-hop related, pwede pa rin. Pero kung may isang bagay na babaguhin ka sa mundon to, ano yun, tsaka bakit? Take your time. General Yun. Ano lang, Dami. dati kasi gusto kong gumawa ng parang puro ganyan. Yan lang yung tanong, pero lahat ng pwede kong tanongin, tatanungin ko. Sipin mo, lahat ng tao may iba't ibang take dyan. So, astig lang marinig. Di ba? Iniisip ko kung seryoso ba or Seryoso. Mas maganda seryoso. I mean, mas ganda yung seryoso. Oo, mas maganda seryoso. Parang ambag natin sa mundo to. Yeah, na mga gusto nating mabago sana.
parang nagbo-boil down pa rin para sa akin no, sa sistema eh. Sa systems na meron tayo in place, especially ditong past buds, parang mas mas na-expose ako sa mga storya the sa corruption no, sa corruption. Yeah, mas nakita mo. Mas nakita ko dahil sa mga malalapit na kaibigan no. Sa POV talaga nung nandun sa Shit. nasa cog ng system. So Yeah. mas na-realize kung gaano kalalim talaga yung mga wrongdoings na nandyan na. Tsaka kung gaano kahirap buwagin at parang ulitin lahat no. Kasi wala, parang pinapasa lang yung sulo eh. Yeah, yeah. Lahat ng mali, So, yun. dala-dala na, kumbaga. Dala. Oo. Mahirap siyang, or diba, kahit yung mga taong nagnanarrate ng mga experiences nila, parang mahirap din makalabas sa ganun. Kasi nandyan na yung cage. Tapos, Paano siya naging cage? Paano siya naging cage? Siguro kasi yung option lang nila is well, hindi siya cage kasi pwede naman lumabas. Yun, pero mahirap siyang buwagin nang nasa loob ka. Kasi yun yung nakuha kong idea. nai-enjoy mo rin yung perks. Hindi sa yung mga naririnig ko nasa baba sila ng gano'n eh. So, yung power wala doon. Wala silang perks. Or kung meron man, wala. Kasi ganun. So, yun. Cage siya in a way na wala silang magagawa. Kung parte sila at yung way lang is lumabas. Yun yung babaguhin. Yun siguro. Pero hindi ko alam paano. Yun lang. Yeah. Oo, no. Pero maganda rin talaga na at least malaman ng lahat na problema talaga. Kasi hanggat hindi mo naiisip na problema, hindi mo naiisip solusyonan, pare. No? Tangina. Shit. Good luck dyan. Siguro mostly yung iniisip ng mga tao, yung abstract idea ng corruption. No? Pero once naririnig mo yung details talaga kung paano nangyayari, doon ka namumulat kung gaano siya kagrabe. Yeah. So, yun. Tangina. Good luck. Good luck sa Pilipinas, pare. May nakulong na ba? Yung. Parang wala pa eh. Nakulong na, meron. Meron na? Meron. Pero yung babae, no? Okay. Pero marami pa. Marami pa. Tangina. Salamat sa oras, GL. Yeah, salamat din, Sir Batas. Yung. Ewan ko, yun nga. Mandaming outside noise, pero gusto ko lang sabihin na sa'yo mismo na po tayo na alam mo naman, respeto kita pare, believe ako sa'yo. At alam mo na yun, bago pa tayo nag-usap ngayon. Alam mo yun. So, yun lang. Thank you sa oras. At ngayon nakagawa rin tayo ng mas maayos sa kwentuhan, walang brownout. Full length. Ito pala, GL. Itong taon na to, pagkatapos mo mag-champion, tas syempre, kumbaga parang nasa mas ibang level eh, di ba? Kumbaga, alam ko humble ka, hindi mo aaminin, pero yun yung katotohanan. Ano mga nagbago sa araw-araw na buhay mo dahil sa lahat ng to? Hindi naman ganun kalaki. Ganun pa rin ako dito eh. Parang everyday work, trabaho. Siyempre may makakakilala sa'yo. Yeah. Mas dumami lang ng konti dito. So, pero aside from that, yun, normal na tao. Normal na tao pa rin. Hindi mo pa rin binago yung setup mo sa buhay. Yun pa rin yun, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa mo sa labas ng battle rap at labas ng lahat ng to. Tsaka siguro mas may sinusubukan na mga ganun, mas naging mas aggressive sa libro, mas may courage siguro na subukan ulit yung mga ganun. So yun,
promote ko na rin yung Patreon ko, yung Patreon. Yun. Oo, pare. Astig. Yun nga pala. Hmm. So sa mga gustong mag-subscribe yun, para siyang companion app ng mga kung ano-ano lang na naisip ko. May mga thoughts sa mga linya ko sa battles, kung paano ko binuo yung mga ganong scheme. May mga linyang hindi ko na ginamit. Nandun yung mga tinagpas kong linya din. At kung ano-ano pang Astig. ideas sa battle rap. So, Yeah. Astig nga, yun. Yun. Astig na may mga ganyan ka kasi yun eh. Parang nagagamit mo yung mga, kumbaga inaani mo, Oo. diba? Yung tinanim mo, eh. Astig na ginagawa mo siya, pare. Sana nga matuloy-tuloy mo dahil yung ginagawa mo rin, ikaw lang eh. Hindi siya ginagawa nung iba eh. Diba? So, astig, sana matuloy-tuloy mo siya at lumaki na lumaki, pare. Astig yan. Tangina. gusto ko ang subukang mag-reaction video din eh. Oo, maganda yun, pare. Maganda yun. Tsaka tingin ko yung utak mo, karapat dapat din na ipasilip. Kasi parang yun naman talaga siya eh, di ba? Nagpapasilip ka lang naman ng utak eh. So, I'm sure maraming mapupulot ang mga tao. Karapat dapat nilang masilip yung utak mo, pare. Ako, sisilipin ko rin. Tingnan natin if may lakas ng loob. Hindi, putang ina. We'll Ba't see, naman we'll see. hindi, putang ina. Tangina. Pero yun, Subukan congrats. natin, yan. Congrats sa lahat. Congrats sa lahat, pare. At yun nga, salamat sa oras, yo. At Thank you. sana maka ano na ng international ang libro mo dahil yun, siyempre, di ba? Alam ko pwede kayo yumaman ng hindi lumalabas sa Pilipinas yung market mo, pero maraming nakasubaybay sa labas ng Pilipinas din. So, yeah. Yun lang. Meron ka bang gustong huling sabihin, i-promote, whatever? O swak na yun? Patreon, yung libro. Yeah, ito yung libro ito. Linya-linya ko lang. Basahin lang ng Ascend shirt yun. Yan. Laging tulong yan. Shoutout sa linya-linya. Yan. Tsaka yung local league dito sa amin, 053 Battle League yun. Mga waray nga namamati ni supporte ni yung kadika mo kung mga event. Pagkita ka mo kay Astigit Cindy Diaton. Ngayon, hopefully sa next process of illumination or sa mga bago na papasok. Baka ngayong taon, baka meron sana. Good luck. New bloods. Abangan natin. Good luck kagad sa lahat ng magtatangka. So, more power, pare, and more success sa'yo. Thank you. At salamat din, Boss Batas. Oo, sana maparod kita soon, hindi sa ahon. Hindi pa, ang tagal pa nung ahon. Eh. Yeah. I'm sure maiinip ka, mamimiss mo yung pakiramdam na meron kang iniisipan na kalaban. So far ngayon, parang peaceful lang eh. Parang may mga weekends na... Mamimiss mo yan. Sige pare, enjoy ka na dyan. Yeah. Thank you. Salamat. Thank you. Peace, man.